ito pong i-share ko is, actually na-reveal na po siya, or na-share ko na po siya last month. Pero hindi po kasi ako nag-deep dive. So ngayon, parang in-impress sa akin ni Lord na bakit hindi ko siya balikan para sabay-sabay natin pukayin yung mga revelations dito sa Bible verse na to. So, ang title po ng ating i-discuss po, yan. Okay. Okay. Title po ng ating i-discuss today is Sufficient Grace, Strength in Weakness. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Sufficient grace, strength in weakness. Ayan. Naniniwala po ba tayo na sufficient po ang grace ni Lord sa ating buhay? Amen. Na ang ating kahinaan, kapag binigyan natin kay Lord, ay magiging kalakasan. Okay, tapos na. Hindi. Ito pong, actually, very timely siya. No? Sino po nakakaranas sa atin ng weakness? Weakness. Ngari, parang sa buong linggo na to, parang nanghina ka lang. Parang may kulang, nagkulang ka. Parang kapos, maraming mga trials, maraming mga tribulations, maraming mga challenges sa work, sa buhay, sa pamilya, sa relationship. Sino po? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Be honest na po. Yan. Dami, di ba? Kahit ako. Maraming mga challenges. And oftentimes, we find ourselves na on our weakest. Amen. Kaya po, ang galing din ng Bible kasi yung passage na babasahin natin, nasa present tense siya. So, ibig sabihin, every time na babasahin mo siya, lagi kang i-remind the Lord na is always at present tense. Amen? Ang sabi nga po dito sa verse na pagbabalayan natin is, my grace is sufficient for you. Kapag kinabukasan, binasa mo siya ulit, nakalagay doon, my grace is sufficient for you. Kapag binasa mo siya the next year, nakalagay doon is, my grace is sufficient for you. Hindi nagbabago. Kaya nga ang ganda ng Bible. Kasi, yung Word of God, lagi siyang ever present. May nakita pa nga akong My Day. Hindi ko lang ba sabihin kung sino siya. Pero yung My Day niya is puro challenges. Tapos, after ng mga challenges doon, nakalagay yung Bible verse. Laging ganun, laging may hope na Bible verse. Which is okay naman. Ano ang problema? Kaya lang, minsan na-highlight yung problems. Ngayon, masama ba na ma-highlight yung mga weaknesses natin? Masama ba na dahil sa mga nararanasan natin ay parang we are restricted dun sa mga bagay na kaya natin i-share? So ito po, we will tackle about that dito pa sa ating pagbubulayan. So, bago po tayo mag-deep dive, ang context po ng ating iikutan is 2 Corinthians 12:1-10. 2 Corinthians 12:1-10. Sa English Standard Version po yung ating version. So, sa context po na to, si Paul ay nag-explain sa Corinthians, mga Corinth. Kasi before this verse, ang dami niyang pinagdaanan na persecution at mga challenges. Ito po yung nangyari. So, babasahin lang po natin to from 1 to 10, then babalik po tayo sa verse 1 para magkaroon lang tayo ng konting background sa ating pag-uusapan. Sige po, sabay-sabay po natin basahin from verse 1. I must go on boasting. Though there is nothing to be gained by it, I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was called up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And I know that this man was caught up into paradise. Out of the body, I do not know, God knows. Next one. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast, but on my own behalf, I will not boast except of my weakness. Though if I should wish to boast, I will not be a fool, for I will be speaking the truth. I refrain from it, so that no one may think more of me than sees in me or hears from me. Thanks. So, to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me,
to keep me from becoming conceited. 3 times, I pleaded with the Lord about this, that it should leave me henceforth. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Ayan. So ano pa naiintindihan natin yun sa verse na yun? Dinaanan lang natin. Pero pinapakita po doon, in context, ito po yung ikutan natin. So balik po tayo sa verse 1. So, imagine niyo po si Paul ay kausap niya mga Corinth. So, I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it, I will go on to visions and revelations of the Lord. Kahit magmayabang ako, wala naman akong mapapala. Kaya pupunta ako dun sa mga revelations ni Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. So, dito na po tayo, stay muna. So, yung third heaven po, nakakapagtaka bakit meron pang tatlong heaven. So, in religious context po, meron pong 3 heavens. First heaven po is where the birds fly. Yun po yung sky. Second is where the stars reside. Yun po yung space. Tapos yung third heaven po, yun po yung God's dwelling place. So makikita naman po siya all throughout the Bible. So yung ibig sabihin ng third heaven. Ngayon, pinagmamalaki ni Paul, itong kilala niya na man of Christ, 14 years ago was caught up to the third heaven. Sabihin, nakapunta siya sa langit. Whether in the body or out of the body, I do not know God. So hindi niya alam kung out of body experience or vision or namatay siya, punta siya ng heaven, tapos bumalik. Hindi niya alam. So, sino po to yung sinasabi niya na pinagmamalaki niya? Actually, siya rin po yan. In a third person. So, dahil nga ayaw niya magmalaki, at is practicing, yun nga, humility. He refers himself in the third person. Katulad nga po ng binaanan natin kanina, di ba? Mas proud si Paul na i-highlight yung kanyang weaknesses kaysa yung kanyang mga strengths. Ito, pwede niya ipagmalaki. Kasi for the longest time, he's been silent, hindi niya shinare to 14 years. 14 years na hindi niya sinabi. Ngayon lang niya sinasabi to make a point. So sa isang version, saya po dyan, ay, hindi pa naman, sa New Living Translation po yan, I was caught up to the third heaven. Siya mismo. So yun din, whether I was in my body or out of my body, I don't know. Only God knows. So hindi niya alam kung out of body experience or vision. Kasi ibig sabihin nun, totoo yung nangyari sa kanya. So hindi yung verses, hindi naman ang point kung ano bang paraan siya nakapunta ron. Pero na-experience niya yung presensya ng Diyos by going to the third heaven. So, balikan po natin yan. So, yung third heaven po na yun, nakalagay rin po din sa verse na yan, and I know that this man was caught up into paradise. So babalikan natin, di ba? Naalala niyo po yung mga magnanakaw na nakapako sa krus. Di ba? Sinabi rin ni Jesus doon na paradise. Di ba? Paradise. Sama sa paradise. So yun din po yun. Yun yung third heaven. Yun din, sinabi niya, whether in the body or out of the body, I do not know. Hindi rin niya alam. So next po tayo. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. Maraming mga revelations. No? Nandun siya sa third heaven. On behalf of this man, which is siya din, but on my own behalf, I will not boast except of my weaknesses. Ayun po yung point. Kahit ayaw niya na ipagyabang yung sarili niya dahil meron siyang revelation from 14 years ago, nakamangha-mangha. Hindi, gusto niya ma-highlight yung kanyang weakness. Yun po yung point. Though if I should wish to boast, I will not be a fool. Hindi ako magiging mangmang, for I will be speaking the truth. But I refrain from it,
so that no one may think of me that he sees in me or hears from me. Kasi nga, kapag narinig niya yun, hindi parang lalaki yung kanya ulo. Mas magiging proud siya. Kasi totoo yun nangyari sa kanya. Parang mas mag-glorify siya. Next po. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation. Sa dami niyang revelations. A thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. So ito po, yung a thorn was given me in the flesh, it's a figure of speech. Siyempre, wala namang tinik sa katawan ni Paul. Pero ang ibig sabihin lang nun is yung pag yung tinik nag-stick sa'yo, medyo nakakairita, di ba? Nakaka-bother siya. Yun yung gusto niya sabihin. Marami na rin passages sa Bible where it describes the word thorn as bothersome. So yung thorn na yun was given to him, a messenger of Satan. So marami pong studies, actually maraming scholars, ang nagbibigay po ng explanation, ano ba yung thorn sa flesh ni Paul. So some scholars, ang sabi nila, is physical infliction. Meron daw sakit sa mata or meron siyang pinagdadaanan sakit. Ba naman, ang sabi naman ay ang thorn is yung mga persecutions na nararanasan niya. Yung iba naman, sinasabi is spiritual. Ganun. Pero po, kung babasahin po natin siya in context, meron na siyang ibig sabihin. So yung thorn, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me. So yung thorn na yun is the messenger of Satan to harass him. Yun po yung thorn. So yung messenger, bakit may messenger si Satan? Yung sa Greek po, so yung messenger po, ang ibig kong sabihin doon sa Greek is angelos. Angelos. Meaning angel of Satan. Ibig sabihin, it's the devil. It's the devil that was the thorn in Paul. So syempre yung devil, gumagawa ng paraan para mahadlangan. Actually, hindi nga para mahadlangan. Gusto ng devil na mas maging proud pa si Paul. Kasi nga, yung devil na yon, it keeps him from becoming conceited. Kuya DJ, conceited, big word. Ano ba yung conceited? Sino pa nakakalam na ibig sabihin ng conceited? Di ba? Ang conceited, ibig sabihin, extremely proud of oneself. Kapag sinabi na, conceited man, ibig sabihin, sobrang yabang. Actually, extremely proud, mas beyond pa sa yabang. Of oneself. Ibig sabihin, sinasabi ng devil is, ikaw, Paul, tignan mo yung sarili. Be proud, ang dami mong revelations. Pag sasabi mo lagi, marami ka revelations, you're so proud kasi ikaw yung pinakamagaling sa lahat ng apostol. Diba? The devil is putting him under the law, under himself. Diba? Pinapakita na din-demonstrate doon na magaling si Paul eh. Alam natin lahat yun. He's one of the best. Siya lang yung bukod tanging disciple na hindi niya na-meet si Jesus in person, pero marami siyang ginawa. He labored more than the disciples. Kasi nung panahon niya, hindi niya nakasama yung original 12. Tsaka siya ay original na Pharisee. So, he's an original convert pa. Kaya ang pagkakakilan lang kay Paul is hindi Christian, kundi isang Phariseo. Kaya, gano'n na lang yung galit ng mga tao sa kanya. Bakit kami maniniwala sa'yo? Ganito ka. Kaya nga pinapakita doon na dahil nga maraming revelation si Paul, sabi na dahil mong pinagdaanan ko, dapat maging proud ka sa sarili. Kasi ikaw ang pinakamagaling. Kaya watch out. Kaya narinig ko yung mga preachers na sabi na sila ang pinakamagaling. Hindi. Hindi pwede. Yun yung thorn sa nila. Hindi pwede yan. Kaya nga yung devil lagi niyang ini-emphasize na be proud of yourself. Kesa mag-rely kay Jesus, kesa mag-rely kay God, kesa mag-rely sa grace ni God. So tuloy po tayo. After po nun, ito po yung parang nakakapagtama. It was given to him.
Yung affliction po na yun is bigay sa kanya. Pero kasi yung bigay na yun, yung test mo, may purpose kasi. So yung purpose is to keep him humble. Amen? Keep him humble. Kaya minsan parang napapatantag, parang pinapabayaan ba ni Lord yung buhay natin kasi nga, ang dami nangyayaring masasama sa mga paligid, ang dami masasamang nangyayari. Di ba? Parang, lagi natin sinasabi dun is, maraming masasamang nangyayari sa mga mabubuting tao. Pero lagi natin tatandaan, walang mabuti in general. Lahat tayo hindi mabuting tao kasi lahat tayo ay nagkasala. So, it's a matter of nature, matter of fact, na talagang may mangyayari at mangyayari. Amen? Now, it's our right believing to focus on Christ or to focus on ourselves. Amen? So, ito po yung part na nag-pray si Paul. Sabi niya, 3 times, I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. So, yung nararanasan niya, yung demon, yung thorn, lahat ng persecution, lahat ng nangyayari sa kanya masama. Nag-pray siya kay Lord, hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Sabi pa nga, pleaded. Ibig sabihin, hindi lang nag-pray. Nakiusap. Pakiusap, Lord. Diba? Tanggalin mo sa akin to. Tanggal. Diba? Parang pamilyar, no? Lord, tanggalin mo nga ako dito sa problema. Tapos parang walang nangyayari. Lord, tanggalin mo nga ako sa, ito, very familiar. Lord, tanggalin mo nga ako sa trabaho to kasi hindi ko na kaya. Pero para habang tumatagal, hindi ka nakakalis. Di ba nga lagi mo sinasabi sa trabaho? Yung unang magsasabi na magre-resign siya yung hindi magre-resign. Eh, ganun po eh. Every time na gusto natin makawala, most of the time, hindi tayo nakakawala sa sitwasyon natin. Kahit anong pang problem yun. So ito, si Paul, one of the best apostles. And yet, nakiusap siya kay Lord na tanggalin siya doon. Tanggalin yung kanyang thorn. Tanggalin yung demon. Tanggalin yung conceitedness. So, nasabi ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ito po kasi, ito pong part na to, minsan misconstrued po ito ng ibang mga preachers. Kasi ang sinasabi nila is, ang sagot ni God, no. Dahil nga, hindi nga siya tinanggal, so ibig sabihin, no. Diyan ka lang, Paul. Pero kapag binasa natin yung Bible, hindi sinabi ni God na no. Bagkus, yung sagot ay yung matagal niya nang alam. Tanda natin, si Paul ay follower of Christ. So malamang sa malamang, yung teaching ni Christ about grace is alam niya na. Kaya nga sabi ni Lord, 3 beses ka na nakiusap. Yung grace ko is sufficient dun sa pinagdadaanan mo. For my power is made perfect in weakness. Yun yung reason kung bakit nandun yung thorn. The reason is para yung weakness ni Paul is yun yung ma-highlight. Para yung power ni Lord, yung dunamis ni Jesus is pumasok kay Paul. Sinabi ba doon na matatanggal siya doon sa kanyang pinagdadaanan? Hindi. Pero, yung grace ni Lord is sufficient para pagdaanan yung trials na or yung troubles na kanyang kakaharapin until na makawala siya. Wala naman sinabi sa Lord na hindi siya makakaalis doon sa sitwasyon na yun. Pero, sabi dito is, my grace is sufficient. Ibig sabihin, mag-focus ka dun sa grace. Mag-focus ka dun sa grace ni Jesus. Doon siya mag-focus. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Amen? Kaya yun, gano'n na lang si Paul na hindi siya magmamalaki sa sarili niya pagkus, ipapakita niya, ito yung mga weaknesses ko para si Lord mag-work sa akin, si Christ mag-work sa akin, and I may rest upon Him. Mamahinga ako sa Kanya. For the sake of Christ then, ito po yung matindi. For the sake of Christ then, I am content. I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Grabe. Sa isang version ko pa nakalagay, I delight. Masaya pa siya. Dito sa version to is content. Sabihin, sa lahat ng mga nararanasan ni Paul, every time na mayroon weaknesses, every time na iniinsulto siya,
every time mahirap, every time na pinapersecute siya, every time na mayroong maraming problema, all the more na masaya siya kasi doon na magpo-flow yung power ni Jesus. And po yung declaration niya, for when I am weak, then I am strong. Di ba? Hindi sila nagtutunga eh. Mahina ka, pero malakas ka. Di ba? Kasi, the same is true. Kapag malakas ka, mahina ka. Kasi when you are weak, you are always dependent in Christ. Lagi ka magdedepende kay Christ. Kapag malakas ka, hindi mo hahanapin si Jesus. Di ba? Hindi mo hahanapin si Jesus. Kaya every time na parang nakita natin may mga proud sa ating sa church, sa body, or kahit saan, nakikita natin na proud sila. Christ is not in them. Amen. Kasi nga, they highlight their accolades, accomplishments, di ba? Congratulate mo ako kasi ako yung pinakamagaling ganyan. Batiin mo kasi ako pinakamagaling. Magaling ako sa ganito, magaling ako sa ganyan, magaling ako sa ganyan. Di ba? Ganoon na lang lagi. Kaya nga po, human nature, kapag meron tayo nakikita na proud, di ba? Minsan nakakainis. Minsan, ano naman pakialam ko sa sa mga awards mo, sa mga ganito mo. Meron kang ganito, meron kang ganito. Di ba? Kasi ganun talaga, human nature. Kaya nga po, si Paul, ang ginawa niya is, yun nga po, Paul ulit, hinighlight niya yung kanyang kahinaan. Ganun din po tayo as follower of Christ. For the sake of Christ, ganito po kahirap maging follower ni Christ. Once you follow Christ, alam mo na eh. Alam mo na kung ano yung tama. Alam mo na kung ano yung dapat sundin. Alam mo kung saan ka dapat mag-focus. Kaya all the more that we are always tempted by the world. Kasi dito tayo nabubuhay. And the world dictates kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay natin. But then again, si Paul sabi niya na always highlight our weakness. Kahit na ano mangyari. Being a follower of Christ, marami kang mararanasan ng problema. Marami kang mararanasan na challenges. Marami kang mararanasan na tribulations. And it's normal, lalo na para sa atin. Kaya we always look unto Jesus, di ba? Kesa mag-look tayo sa mga problems natin. Amen? Amen. So, ito po, ang maganda po dito, that the previous verse po kasi, dinescribe ni Paul kung ano yung mga naranasan niya doon sa kanyang buhay. So, doon po sa previous verse, 2 Corinthians 11, which is yun po yung pupunta natin, ma-highlight po yung mga weaknesses na pinagdaanan ni Paul. In context pa rin po tayo. So, let's go back. 1 Corinthians 11, 16, 31. So, 16, I repeat, let no one, si Paul pa rin let no one think me foolish, but even if you do, accept me as a fool, so that I too may boast a little. What I am saying with this boastful confidence, I say not as the Lord would, but as a fool. Since many boast according to the flesh, I too will boast. So maraming mayabang doon sa Corinthians. Marami. So kung ako mag-boast ako, gawagin mo na lang ako mangmang. Okay lang. Para makapag-boast ako later. Tandaan po natin, Paul will only boast of his weaknesses, hindi yung kanyang mga ginawa. So, sabay-sabay po nating basahin. For you gladly bear with fools, being wise yourselves, since mga magagaling na kayo. For you bear if someone makes slaves of you, or devours you, or takes advantage of you, or puts on airs, or strikes you in the face. To my shame, I must say, we were too weak for that. But whatever anyone else dare to boast of, I am speaking as a fool, I also dare to boast of that. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they offsprings of Abraham? So am I. Are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman. Sobrang sobrang better siya sa mga servants ni Christ. Mukha na siyang mangmang. Mukha na siyang ing-ing. Mukha na siyang baliw. Yun yung ibig sabihin po ng madman. With far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often
near death. Ang tindi. Ang pinagmalaki niya, ang dami kong ginawa. Pero, ang dami kong beses na kulong. Ang dami kong beses na bugbog. At muntik-muntikan na ako namatay. 5 times I received at the hands of the Jews, the 40 lashes, less one. Next po. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, dangers from false brothers. Lahat na lang. Kahit saan siya pumunta, delikado. Diba? Yan po yun. Sinasabi na thorn in the flesh, di ba? Ang dami. Ito po yung gawa ng kaaway kay Paul. Kahit na, sinabi niya, I am the better one. Much better. Sa pa yung pinakamagaling. Pero ito yung mga nararanasan niya. In toil and in hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure, and apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Grabe. Bukod pa sa nararanasan niya na muntik na siya namatay. Ba? In cold and exposure, ibig sabihin, minsan wala siyang mapuntahan at patulugan. Minsan, gutom at walang pagkain. Hirap ng buhay ni Paul. Tapos, iisipin pa niya yung mga church. Makalagay pa nga dun, daily pressure on me of my anxiety. Sabihin, talagang baliw na si Paul. Kakaalala sa nangyayari sa buhay niya. Kaya pa sabi niya, who is weak and I am not weak? Diba? Sino bang mahina? Ako ba? Hindi ba ako mahina? Sa lahat ng pinagdaan ni Paul, talagang manghihina ka. To the point, masusuko ka na lang eh. Diba? Kung tayo yun, sabi na lang, Lord, huwag na. Hirap eh. Hirap pala maging follower ni Christ. Ang dami nararanasan. Who is made to fall and I am not? Hindi nga. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. The God and Father of the Lord Jesus, who is blessed forever, knows that I am not lying. Alam ni Lord, di ako nagsisinungaling. Kaya nga, ang galing, no? Kahit sa previous verse, consistent si Paul. Talagang, ang i-highlight niya, ito yung mga pinagdaan. Hirap, gutom, saan walang matulugan, stress. Kaya tawag pa akong baliw. Dahil lang, pinipitch ko si Jesus. Ganun siya katindi. Kaya kapag sinabi na medyo yung mga marurugdog na Christian, ito talaga, pinakamarugdog sa lahat. Talagang, bang tawag, patay kong patay. Diba? Ganun siya. Kasi ganun siya ka-bold. Ganun pinapakita din yung binibigay na power ni Jesus sa buhay niya para pagdaanan lahat ng yun. Hindi niya sinabi na susuko siya. Wala. Mas pinagmamalaki pa niya. Kasi he knows na sa lahat ng pinagdadaan na yun, Christ is working in him. The grace of God is working in him. Amen? Kaya nga po, pag marami tayong problema, Christ is working in us. Amen? So balik po tayo doon. Kaya nga po sinabi doon sa 2 Corinthians, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ibig sabihin, sa lahat ng talagaan ni Paul, is made perfect. Ganun katindi. Ang maganda nga po dito is absolute po yung ginamit na tense. Made perfect in weakness. Hindi siya made perfect in strength. Doon po sa kahinaan. And then again, si Paul nga po is one of the better ones. Pero, ang pinapakita niya dito is one of the weakest. Amen. Kaya nga po, all the more that we have to be boastful on our weaknesses. Sabihin natin, ako po, si EJ. Overthinker. Ako yun. Hirap matulog sa gabi kasi utak ko biglang nag-overthink kahit hindi ko gusto.
nag-aalala sa mga buhay-buhay. Parang normal kasi lahat naman tayo ganun eh. Diba? Lahat po tayo nararanasan yan eh. We are all the same people with all the same problems and with all the same challenges. Iba-iba lang ang degree ng mga problema natin in terms of bayaran, pagdadaanan, career, pamilya, relationship, lahat. Mahirap. Kaya nga po, all the more that we have to be happy. Kasi sa lahat ng pinagdadaanan, we are always made perfect in our weaknesses. Amen? Kaya nga po, ang ganda nga po yung grace, hindi po siya nagde-delect dun sa mga matatapang, sa mga strong, sa mga proud. Kasi hindi siya tumitingin sa mga nagawa na natin. Hindi siya tumitingin sa mga nagawa, magagawa, at ginagawa natin. Grace doesn't care. Grace cares only for the weak. Sa mga may kailangan. Tayo, lagi tayo nangangailangan kasi ganun tayo eh. We need help in our daily lives, diba? Sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga po, His grace is sufficient. Sapat na. Sapat na yung biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya every time na, huwag naman sana, pero minsan may nagpipray, diba? Lord, tanggalin mo ko dito. Tanggalin mo ko sa sitwasyon na to. Tanggalin mo ko, Lord. Hindi. Hindi ka talaga tatanggalin ni Lord. Tandaan natin, we're always reminded that when we follow Jesus, we are under grace. And yung grace na yan is freely given to us. So yung grace na yan is sufficient enough para itawid tayo dun sa ating mga pinagdadaanan from strength to strength. Amen? Amen. Medyo real talk si Bible. Mahirap lunukin, lalo na sa mga taong talagang nakakailangan ng tulong. Pero the Bible speaks of the truth. At ang truth na yan is, yung grace ni Lord is sufficient sa ating buhay. Amen. At saka pa na-remind rin po ako the same Paul na nagsabi rin from a previous book. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Diba, ang daming temptation. Yung temptation na always highlights our weaknesses. Amen. Ang galing. Talaga si Paul, very consistent. Very, very consistent siya. Kahit tayo faithful dahil sa mga pagdadaan. At most of the time, nakakalimutan natin si Lord kapag may mga problema tayo. God is always faithful. Nakalagay ko pa nga doon in present tense. God is faithful. And He will not let you be tempted beyond your ability. He will also provide the way of escape. Yun po yung grace. That is sufficient enough to us para we may able to endure it. Pagdadaanan pa rin natin. Amen? Kasi nga, pag natin pinagdaanan, hindi natin mararanasan yung ating weakness. And pag hindi tayo weak, the power of Christ will not work in us. Kaya nga tanong bakit pwede naman ako tanggalin ni Lord dito kung gusto niya, diba? Kung ayaw niya ako ni Lord dito, ilalagay niya ako dito sa lugar niya. That's wrong thinking. Amen? Kasi nga, kapag tinanggal ka doon, what's the point? How will Christ work in you? Paano niya mapapakita sa iyo yung power niya? Paano niya mapapakita sa iyo yung grace ni Jesus sa buhay mo? Hindi mo makikita kasi wala ka na dun eh. Diba? Then again, dahil lang din tayo sa mundo, we will always mararanasan talaga natin lahat ng bagay. Kaya nga po ang galing, di ba? Our way of escape is grace. Para makatakas tayo dun sa ating kinalalagyan, it's grace. Para makapag-endure tayo dun sa ating mga problema, it's grace. Yung grace ang nanggagaling kay Jesus. Amen? Ang galing. So lahat ng pinagdadaanan natin, sa whether or not gusto natin o hindi, kung ano man pinagdadaanan natin, laging merong escape. Lagi sinasabi, di ba? There's always an end on the end of the tunnel, doon sa pinakaduluduluan. Matapos din yan eh. Pero it's just a matter of how will you go from point A to point B.
Paano ka makakarating dun sa end of the tunnel kung dito ka pa lang sa simula, mahina ka na. Wala na. Tapos di ka pa nakating kay Jesus, nakating ka pa sa sarili mo. Imagine kung si Paul, mas naging proud siya. Imagine kung yung thorn na yun, umusbong kay Paul. Diba? Pag nayusbong sa kanya, he will only think of himself. Nakalagay pa nga parang ano yan, excessively proud of himself. Yun po yung mangyari sa kanya. Kaya nga po, all the more that we have to be content, all the more that we have to delight in our circumstances, kahit naman medyo problematic. Mahirap, totoo yun. Pero ang promise ni Lord is His grace is sufficient. Kaya nga po, di ba, sabi mo doon, my grace sufficient for my power is made perfect. Kahit mahina ka, perfect ka. Is sufficient to those who follow you. Your grace is sufficient for all your people, Lord. Thank you. We are weak, Lord. We are weak. We're not strong, Lord. We're not strong, Lord. We only rely on you. We rely on your grace. We rely on your love. We rely on your power, Lord, to help us through our situations, our problems, Lord. Kung sa work man yan, sa school, sa relationship, sa family, finances, Lord. It covers everything, Lord, because your grace is sufficient in our lives. Lord, thank you for the promise that you are faithful in our lives. You are always faithful in us. Lord, that there's always an escape, and that escape is your grace. Thank you, Lord, because your grace, Lord, is freely given to us, and now we enjoy life, not worrying about what's happening everywhere, Lord, but because we boast in our weakness so that it will be made perfect in us. Your grace is sufficient, and now we can always look unto you, Lord. We can always look unto you with God in your grace. Follow you, Lord, and focus, Lord, dun sa mga great things and great revelations na